Pero kahit papaano, ang isip ko kumukontra. Hindi ko nga nagawang aminin kaagad kay Ate Marga na boyfriend ko na si Oso. Pero nung time na nag-escape ako ng school at si Ate Marga ay nag-escape din dahil may date sila ng boyfriend niya, tinext ko din si Oso. Wala akong pera niya eh. Paano tayo magdi-date? Ganito ang reply niya. Okay lang di, may pera ako, reply ko. Ayoko na ikaw ang gagasta sa date natin ni. Ako ang lalaki, kaya dapat ako ang sasagot. Sa susunod na lang tayo mag-date. Dedilihensya muna ako. Hindi pwedeng next time di. Nag-cutting classes na ako. Sinong may sabi na mag-cutting class ka? Ganito ang reply niya. Basta kapag hindi ka dumating magagalit ako, reply ko. Napilitan siyang sumipot noon at nalaman ni Ate Marga na boyfriend ko na si Oso. Magkapanis kaming nanood ng sine at noon na rin naka-first base sa akin si Oso. Walang sawang halikan ang ginawa namin at malikot si Oso. Ramdam ko ang halik na yon. Kinikilig ako pero hindi ko pinahahalata. Sa halip ay sineta ko siya na kunwari kung bakit alam niyang gawin yon. Oo, sanay na ako. Pag-amin niya. Bakit ka sanay? Nakailang girlfriend ka na ba? Pangatlo ka na, Mi. Sagot niya. Baka naman kayo pa rin hanggang ngayon ng mga girlfriends mo. Tanong ko. Hindi na. Ikaw lang ang GF ko, Mi. At hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa ko sa kanila. Kasi mahal kita at ginagalang kita. Sabi niya. Ganon? Ginagalang mo ko? Bakit ang likot mo? Tanong ko. Gusto mo naman eh. Sagot niya. Natameme ako. Kasi, totoo naman gusto ko ang ginagawa niya. Ang paghalik niya sa akin at pagiging makulit niya. Mukha siyang barumbado, pero gusto ko ang mga shape ng mga labi niya. Medyo makapal kasi ang bandang ibabang labi niya. At sa pagdaan pa ng mga araw, at sa dalas ng pagtakas ko sa school para makipagkita kay Oso, nakalimot kami. Dinala niya ako sa bahay nila. Tama siya, pangit nga dahil para itong nasa squatters area. Mabaho pa sa lugar nila. At kay init sa kwarto nila ng kuya niya. Walang tao noon. At kahit mabaho at mainit sa kwarto, ay nagawa ko pa rin matangay sa sitwasyon. Pareho lang kaming 15 ni Oso noon. Ngunit bilib ako sa kanya. Kahit hindi siya matalino ay talagang seryoso naman siya sa aming relasyon. Kahit anong ugali ang ipakita ko sa kanya, kahit madalas ko siyang tarayan, sungitan ay hindi pa rin siya nagbabago sa akin. Natatanggap niya ako kahit anong sabihin ko sa kanya. Sinasadya ko naman siyang tarayan kung minsan, lalo na kapag nagkakamali siya, kasi gusto ko siyang matuto. Gaya na lang noong gamitin niya ang cellphone ko. Sinignan niya ang mga pictures niya sa phone ko na nakalagay sa isang folder. Yun pala na-delete niya ang buong folder. Nawala lahat ng pictures niya na kinukulit ko pa naman. Sobra ang galit ko sa kanya noon. Agad kong tinarayan pero agad ding nag-sorry. Dumaan ang mga araw, Papa Dudot. Natapos pa ang isang school year. Eksaktong malapit na ang aming first anniversary. Sumama ulit ako sa bahay nila dahil sabi niya walang tao sa kanila. Nagsisimula pa lang kami nang biglang may dumating na tao. Si Kuya, sabi niya. Saka dali-daling nagsuot ng pantalon niya. Ako naman ang mabilis din nagbihis. Liban sa boses ng lalaki ay may boses pa ng bakla. Napamura si Oso. Patay ako, sabi niya. Kasunod noon ay bumukas na rin ang pinto ng kwarto nila at kuya niya ang niluwa ng maliit na pinto.
ka! Andito si Bridget! Sabi ng lalaking pamilyar sa akin. Hanggang sa matandaan ko siya. Siya yung tricycle driver ng tricycle kung saan ako nakaiwan ng cellphone. Naisakay na kita noon. Turo niya sa akin. Kasunod nun ay tumingin siya kay Oso. Sa kanya binatukan. Sumunod namang bumulaga ang baklang mataba na kulot ang kulay burgundy na buhok. Matapang ang titig niya kay Oso. Nasaan ang pera ko, Oso? Ilabas mo. Galit na sabi ng bakla. Wala sa akin, sagot ni Oso. Ilabas mo yun. Kung hindi, hihiwalayan na kita at babawiin ko lahat ng binigay ko sa'yo. Ito ang sumunod na sigaw ng bading. Doon ako nahiya sa sarili ko, kasabay ng paggapang ng pagkasuklam kay Oso. Sumagot si Oso ng pasigaw din sa bakla. Noon ay mabilis na akong lumabas ng maliit na bahay at patakbo kong lumayo. Hinabol ako ni Oso pero hinabol din siya ng bakla habang patuloy ang pagsisigaw nito kay Oso. Noong may dumating na tricycle ay pinara ko, pero mabilis ding nakasakay si Oso sa likod ng driver. Sa galit ko ay sinigawan ko ang driver at sinabi kong huwag niyang isakay si Oso. Babayaran kita kahit magkano, kuya. Huwag mo lang isakay ang lalaking yan. Sigaw ko sa driver. Napilitan ng driver na pababain si Oso. Nagtangkang kausapin ako ni Oso. Magpapaliwanag daw pero hindi ko pinakinggan. Sa halip ay inutusan ko ang driver na parurutin ang tricycle niya para makalis na ako sa lugar na yon. Pero nagawa kong lingunin si Oso at nasindak ako sa nakita ko. Binubugbog niya ang baklang karelasyon niya. Habang umaawat naman ang kuya niya, pati ang pagtilapon ng bakla sa kanal ay nakita ko pa. Noon ko gustong aminin sa sarili ko, Papa Dudut, na namali ako ng pinatulan. Maling-mali ako. Panay ang text sa tawag ni Oso, pero hindi ako nagre-reply. Isang message lang niya ang hindi ko binura. Alam ko naman na hindi mo ako magugustuhan kapag nakilala mo ako ng gusto. Mahirap lang kasi kami, kaya pumatol ako kay Bridget. Gusto ko kasi may load ako lagi para matawagan kita at matextan kita. Ayaw na nga akong pag-aralin ng mga magulang ko kasi wala silang pera. Ako lang ang nagpipilit na mag-aral kahit grade 6 pa lang ako. Mula nang maging tayo, nagkaroon na ako ng pangarap. Kaya gusto ko sana makapagtapos din kahit high school lang. Pero galit ka na sa akin. Hindi kita masisisi. Sorry na lang kung ganito ako. Paulit-ulit kong binabasa ang text na ito ni Oso. Umiiyak ako sa silid ko at alam kong umiiyak din si Mama sa silid niya dahil katatapos lang niyang makapag-away kay Papa. Madalang na silang magkita, nag-aaway pa. Noon ko naramdaman kung gaano kapangit magkaroon ng problema. Gustong-gusto kong tumakas noon. Ayaw ko sa bahay dahil pakiramdam ko ay kailangan ko na makakausap. Tumakas ako. Ninakaw ko ang susi ng gate, saka ako nagpunta sa bahay ni na Ate Marga. Halos ma-high blood si Nanay Esa noong makita niya ako. Halika, iuuwi kita. Dali! Ganito agad ang bulalas ni Nanay Esa pero napaiyak ako sa harap niya at nagmakaawa ako noon na doon muna ako. Maaga na lang po akong uuwi. Naawa naman sa akin kaya nagkaroon kami ng time ni Ate Marga para makapagsarilinan. Ikinuwento ko sa kanya lahat tungkol sa nangyari at nangyayari sa amin ni Oso. Hindi siya makapaniwala na naibigay ko na kay Oso ang sarili ko nang hindi lang isang beses. Pero sinabi ko na hindi yun ang problema. Ang problema ko ay ang pagkakatuklas ko ng mas pangit na pagkatao ni Oso. Ang pagpatol niya sa bakla at ang pagnanakaw niya ng pera. Ipinabasa ko rin kay Ate Marga ang naiwang text ni Oso sa akin. At ang tanong niya,